Ito po yung pwedeng nakakatawa, nakakapagtaka. Bakit masayang-masaya si Robin Padilla? Kung tutuusin at kung alam niya ang kanyang trabaho, senador siya ng Republika ng Pilipinas. Hindi lang siya senador ng iisang pamilya. At pangalawa, hindi pa tapos 100% ang kaso ni Sara Duterte. Dahil inarchive pa lang. Hindi pa final ang ruling ng Korte Suprema. Pero pakinggan niyo itong sinasabi ni Padilla na bumoto ng yes, pabor sa pag-archive ng kaso, pero itong siya daw ay masayang-masaya. Ewan ko kung saan hinugot ito. Ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ayan, no? Ako po ay nagpupugay Kita nyo, at malalim na paghanga sa itinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Mick Zubiri. so inisa-isa niya. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. No. At ngayon, system po. System. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay-pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang, ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Eh, mabuti po, alam nyo na. Totoo naman. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Wow. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayaw ko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr. Kaya, nakakasawang pakinggan niya kasi paulit-ulit lang. Yan ang Robin Padillang ginawa niyong senador na number 1. Tuwang-tuwa sa nangyari. Pero ang gusto raw niya dapat dismissal. Saka nakakita ng ang obligasyon at sinumpaan nila sa ating saligang batas ay tutuparin nila ang lahat ng alituntunin. At kabilang sa alituntunin nila ng saligang batas, kapag sila nagkaroon ng article of impeachment na tinanggap, dapat to try and decide. Pero ito tuwan-tuwa dahil na-archive at gusto nga niya dismissal pa. Ano yun? Senador ba yun? No, ang dami niyang pabolas, dami niyang bolang sinabi kung ano-ano. Pero yes pa rin. So yun pala, kaya hindi siya sumali nung una ng panunumpay, sin pala bahagi ng protesta. Paano naging senador ang ganyang klaseng paniniwala? Tanong lang po. Paano nyo ginawa senador itong taong ito hindi yata alam ang trabaho niya? Di ba? Kasi kung alam niya ang trabaho niya, hindi siya magsasaya ng katulad ng ganyan. Pwede siyang bumoto ng pasimple lang. Bebe, parang tuwan-tuwa dahil na-archive. Pero kulang pa raw daw. Ang gusto nga niyo daw matapos na, dismissal na. Ano yun? Nasaan yung provision ng saligang batas? Try and decide. Hindi mo alam yun, Senador Padilla? Wow! Sabi niya, bago daw siya senador, nako, kahit bago kang senador, ang piling po ng maraming Pilipino, matagal ka ng senador. Sawa na sila. Sa totoo lang.
Kasi sabi niya, bago lang ako senador, kakatatlong taon ka na eh. Hindi bago yan. Kung meron kang mga sinasabing katanggap-tanggap ng majority ng Pilipino, sabihin mo bago ka. Pero sa dami ng mga galaw mo, na sinasabi mo, na parang senador ka lang ng isang pamilya, ang piling ng mga Pilipino na matitino, ikaw ay matagal ng senador. Ibig sabihin, nagsasawa na sila. Yan ay aking opinion lang at interpretation sa iyo sinasabi. Hindi dapat ganyan ang statement ng senador-elect. Hindi dapat ganyan ang statement ng number 1 senador na ginawa ng Pilipino sa eleksyon. Dapat ang senador ay mataas ang paninindigan. Liderato ng pangbayan, pang-national. Hindi pang pamilya lang, hindi por kaibigan lang sa aking tingin at opinion. Ako nalulungkot sa nangyayari niyan. Kasi sa ayaw at sa gusto namin, senador ka pa rin hanggang 2028. Pero kung nakangalahati na ang term mo, hindi ka pa rin nagbabago. Pinaninindigan mo pa rin yung mga personal mong issue, personal mong paniniwala. Ay paano ang paniniwala ng majority ng Pilipino? Although yung ginagawa mo, sinusuportahan ka ng DDS, ay hindi naman majority yun. Kakaunting grupo yun. Dahil ang tingin ko nga yung iba, sarado ang isip. Ayaw i-open ang kaisipan kung ano ang totoo. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., hindi pa tapos yan. Hindi pa nasasagot ni Sara Duterte ang mga allegation laban sa kanya. Hindi pa na ipapaliwanag ang mga posibleng paglabag sa batas kung bakit siya kinasuhan at bakit merong article of impeachment. Unfinished business yan, Senador Padilla. Huwag kang masyadong magpakalunglong, magpakalolo, magpakasaya sa iyong nararamdaman ngayon. Dahil yan ay hindi pangkalahatang desisyon ng mga Pilipino. Hindi rin naaayon sa mga batas natin na sasaligang batas ang inyong ginawa sa aking personal na opinion. Dapat ay nag-try kayo, nag-try and decide. Nag-trial kayo, binigyan nyo ng pagkakataon ang prosecutors at binigyan nyo dapat ng pagkakataon ang Defense Counsel at maging si Sara Duterte na willing naman magpaliwanag sa trial. Hindi nyo ibinigay. Tapos ngayon masayang-masaya ka. Eh hindi po yan pang national leader. Hindi po yan pang national na senador. Kung ano ang tawag sa iyo, bahala na yung mga nakikinig. Inulit ko, opinion, analysis ang aking pagtingin dito. Hindi ako sang-ayon sa iyong mga sinasabi. Para sa akin, walang karapatan at hindi mo dapat gawin na ikaw ay masayang-masaya dito sa nangyayaring ito. Nasa ng hustisya at katotohanan sa daan-daang milyong hinahanap. Nasa ng hustisya sa pagtangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Nasa ng hustisya sa posibleng pang-aabuso sa kapangyarihan at sa lapi ng mamamayang Pilipinong matitino sa bansang ito. Mr. Padilla, Sir, anong nangyayari sa iyo? Please like and share, subscribe and follow sa channel na ito.